Alam nyo, pagka po na emergency kayo, minsan dinadala sa ospital, ang pangamba lagi dyan, kaya ayaw magpadala sa ospital, syempre, yung babayaran. Pero posible naman po na wala kayong bayaran o kung hindi man po, ay makakuha kayo ng malaking bawas sa inyo pong mga babayaran sa pamamagitan pa rin ng PhilHealth. Kaya po, ito ay aalamin natin kung ano ba itong programa naman nila na Outpatient Emergency Care Benefit o ang tawag po nila dyan ay OECB. Paano ba ito i-avail at saan mga ospital natin pwedeng gamitin yan? Alamin po natin, kasama pa rin ang ating pong Vice President ng PhilHealth Regional Office ng National Capital Region, si Dr. Bernadette Lico. Doc Bernadette, magandang umaga po. Muli po ay salamat sa inyong pagpapaunlak sa amin. Kuya Daniel. Opo, liwanagin na natin sa kanila, no? Ito pong mga ginagawa sa emergency room. Ito po ba ay maaaring mailibre pag nadala ka sa emergency sa ilalim nitong OECB? Ano po bang dapat na maintindihan namin dyan, ma'am? Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Usually po nakakasanayan ng mga kababayan natin na ang PhilHealth, naalala lang po nila kapag nako-confine. Ngayon, ang magandang balita po ay hindi na kailangan ma-confine para magamit ang PhilHealth. Kabilang na ang emergency cases na nangangailangan medical attention kahit hindi sakop na health benefit ang mga kinakailangan serbisyo. Nandito po ang emergency room gaya ng consultation at iba pang mga emergency treatment. Kasama rito ang mga emergency cases na nangangailangan ng agarang attention medical upang maiwasan ang pagkamatay, permanenteng kapansanan o paglala ng kondisyon pag tinakbo sa emergency room. Kapag hirap huminga, severe allergic reactions, mga chest pain na nangangailangan ng agarang susuri, dehydration, pati yung mga nakumbulsyon, mga bata o mga minor trauma, injuries, mga acute infections at iba pang kondisyon na nangangailangan ng emergency treatment. Tandaan po natin, medical services na ginawa or ma-confine sa hospital facility. Ganun po yun. So basta kailangan po ito, para pakinabangan nito, hindi ka po mako-confine. So within 24 hours or less than 24 hours dapat ang iyo pong pagkakadala sa emergency. It should be less than 24 hours. Ganun po ba, Doc? Doc Badet? Yes po. Yes po. Dapat hindi ho umabot ng 24 hours para makapag-avail ng OECD. Kasi usually, kaya emergency po to, pag tumagal po ng more than 24 hours, dapat ina-admit na po yan. Pag hindi pa ho na-discharge sa emergency. Pero ito, ma'am, OACB na ito, will this cover po lahat ng mga expenses nila sa emergency room? Essential emergency care list na nakasama sa policy ng OECD. So lahat ng mga nandun sa listahan na yon, yun po ang kasama sa sakop ng ating OECB. Meron po tayong consultation, laboratory, imaging, mga gamot, supplies, pati yung mga referral po, nandun din po. So regardless kung halimbawa po doon sa emergency, yung mga binanggit nyo nasa listahan ay lumagpas o meron ba siyang ceiling o halimbawa hindi lang isa ang nagamit, ay dahil doon sa emergency nila maaaring medyo malala ng konti, mas kailangan nila mas maraming amount noong maaaring nakalista doon.
O meron po ito lamang na ceiling, doktora? Yun ang kaibahan ng ating inpatient sa OECB. Sa OECB, wala po siyang ceiling. As long as kasama po siya doon sa listahan na binanggit ko po, covered po siya ng PhilHealth. Sa inpatient po, doon tayo may ceiling, meron nakatapat na case rate package sa bawat sakit na dinadiagnose sa atin ng ating doktor. Ayun, ako ba pero ang isang issue po na tinatanong din ng ating mga pasyente, medyo alam naman ninyo kasi matagal sila daw bago naaasikaso pagdating nila ng ospital doon sa emergency. Kung minsan ang daming nakapila sa emergency at dahil doon sa tagal ng pila nila, maabot na sila, lumalagpas na kuminsan ng 24 hours. Ano po? Paano po yun pagka ganun? Kailan ba mag-uumpisa yung bilang ng 24 hours? Yung pagpasok o doon sa time na sila ay inattendan na doon sa emergency room? Ang sabi nga ho natin, emergency. So dapat, responsibility po ng hospital na agaran ma-manage ang pasyente. So from the time na nag-enter po ang patient sa emergency room at napasok siya sa logbook, yun na po ang start ng ating pagbilang ng ating 24 hours. Ngayon, kapag na-discharge na po siya, doon po nag-e-end ang count ng ating 24 hours pag nag-discharge order na po ang doctor. Ibig sabihin, gumaling na, pwede na pong umuwi ang pasyente. So pwede palang mangulit na sa ospital, ano? Kasi minsan Yes. alam niyo po, let us face reality, Doc Badet. Alam naman ninyo kung minsan totoo naman po yun na nangyayari, na di-delay. Kahit na emergency, nagwawala na nga yung pasyente. Minsan yung mga kamag-anak dahil sasabihin, hindi niyo pa matitignan to, namimilipit na, yan, ano, etc., etc. Just the same, yun po bang mga professional fee kasama po dito, Doc Badet? Yes po, kasama po ang consultation fee. Ayun, kasama Kapasok naman din pala. po siya sa listahan. Alright. Paano po yung mga gamot na maaaring wala po doon sa OECB, talagang wala pong pag-asa yun. Yung kung halimbawa, yun ang kailangan nila doon sa emergency pero wala sa listahan, hindi po talaga pwedeng ma-cover. Yes po. Pag wala ho dun sa listahan ng Essential Emergency Care List, hindi ho siya mababayaran ng PhilHealth. So, magiging out of pocket po ng pasyente po yun. Ayun. Pero, again, ang mga ospital po na pwedeng mapuntahan na makakapag-cover ng OECB ay yun lamang pong mga accredited ng PhilHealth. Yes po. Ang nagko-cover po ng OECB ay ang level 1 to 3 hospitals at accredited po ng PhilHealth. So usually po, para malaman nyo po kung saan pwedeng magpatingin ng emergency care, usually meron tayong signage sa hospital o kaya pwede nyo hong i-check sa website para sa makita yung listahan ng mga level 1 to 3 hospitals. Public and government po to, and private po kasama. Paano po, ma'am, yung kung halimbawa ay na-emergency, kinuha ng ambulansya? Yung ambulansya po, kasi kung minsan, alam nyo naman po, may bayad rin. Ano? Di bali kung sa aming ambulansya yan, pwede po, libre po kami sa ambulansya po namin. Naisasama din po ba yun? Yes po, kasama na rin po sa policy natin ngayon, ang ambulansya. Meron na rin po tayong ina-accredit na ambulansya. Pwede pong in-house na pagmamayari ng hospital o kaya stand-alone o kaya pagmamayari ng LGU. Sa katunayan, meron po tayong 67 accredited ambulance services providers sa nationwide. 4 dito ay nasa NCR. And sako po sa emergency, pre-hospital emergency yung ambulansya. Pati rin ho ang services na ginawa sa loob ng ambulansya. Kung sakali may kasamang doktor o kaya anuman ginagawa para ma-save yung pasyente sa loob ng ambulansya. Pwede po yun. Ma'am, ito po ba automatic na? Pagdating mo sa emergency room, wala ka nang kailangan pang gagawin. Basta right after paglalabas ka na, sasabihin mo ay
gagamitin ko yung aking karapatan para sa OECB. Hello, Doc Yung Badet. facility at meron pong emergency. I'm Hello? sorry, Doc. I did not get the first thing na sinabi po niyo. Medyo nag-freeze. Ano po yan? Pakiulit po, pwede. Yes, automatic na po yung mga hospital na accredited po. May ano po, may OECB package na ibibigay sa pasyente po. Yan. Ano po ang requirements niyan? Sino po ang pwedeng mag-avail? Basta kasi lahat ng Pilipino dapat miyembro ng PhilHealth eh. Pero meron po ba itong specific na kinauukulan sa mga miyembro ng PhilHealth? Lahat po ng mga Pilipino basta eligible po sa ating PhilHealth benefits, meron hong PhilHealth identification number, pati po ang mga foreigner, pati po ang mga OFW, ang mga members po natin, may it be direct or indirect contributing members, kasama po sa programang ito. Again, Doc, pwede ba mag-reimburse kung sakaling hindi ko na iayos doon sa panahon na yon na ako'y na-emergency? Pwede po bang reimbursement through OECB program pa rin ng PhilHealth? Pwede po. Halimbawa, sa gabi po, pumasok sa emergency room, hindi pa po registered yung ating member sa PhilHealth. Pwede naman pong asikasuhin na lang after po na maasikaso siya sa emergency room, makipag-ugnayan lang po sa billing at babalikan na lang po niya para pag naging member siya ng PhilHealth, ipasok na lang ho at makakapag-direct file po siya. Alright. Direct So reimbursement ito, po ang mangyayari. okay. So ito, liwanagin po natin. No? Pagka nasa PhilHealth ka, dahil pasok naman doon sa listahan, lahat yan ng nandoon sa sinasabi ng OECB program, wala kang babayarang kahit na ano pagka ikaw ay na-emergency because this covers pati na po yung professional fee at yung lahat ng mga gamot na nandoon sa nakalista at lahat ng mga serbisyong nandoon, kaya magkano pa ang inabot niyan, walang dapat na bayaran ang isang PhilHealth member. Tama po ba ako sa pananaw na yon, Doktora Badet? Yes po. Ipapaalala ko lang po na pag pumasok kayo sa emergency room at meron hong ginawang procedure po sa inyo, surgical procedure, usually halimbawa aksidente, kailangan ng suturing, o kaya fracture, kailangan ng casting, hindi na po siya magiging part ng OECB package. Kasi meron po siyang sariling case rate package kapag may procedure po na ginawa. So ang covered lang po sa emergency room, mga medical management po. Ayun. So once mayroong surgery, kahit maliit lang yan, kahit na pumutok ang kilay, tinahi, ibang package na yon, hindi nakasama sa OECB. Yes po. Oo. Pero meron pa rin magko-cover noon, ano? Kaya lang hindi na po yung OECB ang gagana. Iba na po, ano? Tapos in case naman po na-admit na ho ang pasyente, case rate package na po ang gagamitin sa ating pasyente. Pag na-admit na ho sa kwarto at na-discharge na po sa emergency room at inadmit na po sa confinement sa hospital. Case rate naman din po. Alright. Paano ma'am kung halimbawa, yung emergency dito nangyari sa isang ospital? Less than 24 hours, kailangan niya naman ilipat sa ibang ospital. O edi magiging dalawang serbisyo yon, ano? Emergency sa isang ospital, confinement sa ibang ospital. So, dalawa po ang gagana doon. Dito sa isang ospital na pinanggalingan ng emergency, ay pwede siyang i-cover ng OECB. At doon naman po sa pagko-confinan sa kanya, iba naman po. O paano po ba yun? Meron bang, pasensya na kayo, no? Nililito ko kayo. Yes. Oo. Okay lang po. Kailangan maklaro po yan. Kasi halimbawa, na-confine siya sa isang hospital, secondary hospital, private, ay nasa emergency room.
And then, nirefer po siya sa isang government hospital na tertiary hospital. So, ang package na makukuha niya is referral package po from the first hospital. Hindi na po sa OECB yun. Then, sa second hospital, pag diretso siya sa admission, papasok na po siya sa case rate package. Ay, tama naman pala. Meron magkakaibang Meron pa rin sitwasyon po. kasi di po ba parehong pwedeng possible yung sitwasyon na yun talaga na dito ginawa Yes. yung emergency tapos hindi naman nila kaya yung ibang kailangang gawin, kailangang palipatin ng ospital. And that will incur as well yung travel from one hospital to another hospital na maaaring gagamit din ng ambulansya. Hindi po ba, Doc Badet, ano? Yes po. Halimbawa naman po, ang pasyente ay na-admit because of chest pain sa isang hospital. Na-cover siya ng OECB kasi umuwi po siya, na-discharge siya, okay na po siya, less than 24 hours. After 3 hours, dinala ulit siya sa ibang hospital kasi bumalik ulit yung chest pain niya. This time may kasama ng paghirap huminga, dinala siya sa mas malaking hospital. 2 pong OECB ang babayaran sa kanya. Yung OECB dun sa unang hospital, tapos pinauwi. Then, na-admit ulit dahil bumalik yung chest pain, may OECB ulit. Unless na i-admit po ang pasyente sa pangalawang hospital, case rate na po yun. Ayun. Paano kung umuwi ulit at napangatluhan pa? Pwede po. Pwede pa rin. Unlimited po yun. Basta Ayun. kailangan meron pong discharge from the emergency room. Iba po yung nirefer sa another hospital. Iba po dun sa discharge dahil okay na yung pasyente. Ang Ayun. OECB So, po, kailangan discharge dahil okay na yung pasyente. Ayun. So, bahala na si PhilHealth maghabol doon sa ospital, but nyo dinischarge nang hindi pa okay. Hindi pa pala okay. Napangalawahan tuloy. Ano? But just the same, sabi nga ni Doc Badet, unlimited yon. Kung talagang merong ganong pangyayari, minsan hindi naman po naiiwasan dahil all the while okay naman. Kaya inirelease, tapos biglang umulit-ulit with another issue, ayun po ay ko-cover pa rin. Yan, maliwanag at libre po yan as long as yung lahat ng mga nandun sa listahan ang pumasok, walang surgery, dahil ibang package yung sa surgery, ay pwede po ninyong mai-avail yan mula sa PhilHealth nang wala kayong babayaran. Yan. Maraming salamat, Doc Badet, sa mga impormasyon po na ito. In case meron pa po kayong ibig na maidagdag, nasa inyo po ang pagkakataon. Idadagdag ko rin po dun sa ating ambulance. Kapag may senaryo naman po tayo na naka-admit ang pasyente sa isang hospital at kailangan siyang i-dialysis at yung hospital po ay walang dialysis, in-refer siya sa dialysis clinic o facility, yung ambulance na nagdala sa kanya, hindi covered ng PhilHealth po yun. So, ang covered lang po ng PhilHealth, yung emergency case na nanggaling kung saan siya nagkaroon ng emergency papunta sa hospital na emergency room. Yun lang po ang covered sa ating emergency na ambulance package. Ayun. In kaso naman na ganun, tawag lang po kayo naman sa amin sa atin pong MCGI Charity Center. May libre naman tayong ambulance para makover na rin po kayo ng libre. Thank you so much, Doc Badet, sa inyo pong time na ibinigay sa amin. May God bless you po. Have a good night. Thank you. Si Dr. Bernadette Lico, ang Vice President po ng PhilHealth Regional Office ng National Capital Region.